Wow! Ibang convoy na ang nilalakaran natin. Officially, this is our 7th day na from the time na nakuha natin yung susi sa apartment natin. Kita nyo naman siguro sa mukha natin, medyo pagod, puyat. Lahat halo-halo na. But yeah, this is basically the only new place natin. And papunta na nga tayo sa office. Hopefully makaabot tayo ng medyo maganda-gandang parking. Nasa 7:52 na. Yeah, yung oras natin. Hopefully yung drive hindi makadagdag doon sa oras. We will see. Gusto ko lang kasi isama din kayo sa ruta ng dadaanan natin compared to sa dati na nakikita nyo. Dahil ginto. It's more or less similar setup lang din naman. Agandahan natin is yung parking natin magkatabi na at magkalapit, hindi kapareho nung last time. Although ang challenge lang dito would be yung daanan kasi nga mayroong poste sa pagitan ng aming sasakyan. This is the first day kasi yung fob natin hindi pa nakakabit sa susi dahil sira kasi dami kailangang ayusin ng mga simpleng bagay na ganyan. Hindi naman kasi pwedeng lahat na lang bilhin mo na lang ng bilhin, di ba? Kasi hindi ka naman mayaman na ay sira, bili. Ay sira, bili. You need to also repair and make use of what you have. Hindi ako sanay. Dumadaan tayo sa ganito. Naku, 7:55 na. Don't lock the driveway, dude. Mofat. Minaru. There you go. This is it. Ito ang magiging ruta natin. Traffic kasi dun sa kabila. Kaya dito tayo dumadaan. Actually, kung walang construction, pwede tayong dumiretso dun eh. Gilbert ang labas natin. Isang ikot lang din yon. Pero since, alam mo na, iwas tayo sa traffic dahil naghahabol tayo ng oras, mag-aalas 8 na, dapat before 8 ka dumarating doon para makakuha ka ng maayos sa parking. Kasi nga, di ba, last week, last week, wala na ako halos parking. I know, wala talaga ako nakuha parking, so I have to park sa library. No? And so, kaya nga, ang nangyari dito is basically, naglakad pa tayo talaga. Naglakad ng gusto para nang sa ganun makahanap tayo ng parking. Hopefully mapunta natin yung parking natin ng medyo mas maaga-aga. Kaso ito na naman, mayroong traffic stop na naman sa harap. Pero tignan natin kung magiging maayos ang ating parking. Pag nasa loob na tayo, makaka-relax na tayo. Oy, okay. So talagang okay. By the time na pumalo ang alas 8 ng umaga, medyo okay na ang ating sitwasyon sa parking. Maganda-ganda itong spot natin dahil solo-solo natin ang left and right na lugar. Relax muna tayo, ha? Ito bali yung key natin, key fob. Ito bali yung key fob natin. Sira na kasi yung dulo niya. Yung kung saan nakalagay yung sa keychain. Hindi ko talaga matuunan pa ng pansin kung paano ang gagawin natin. Pero I should be able to fix this. Isa sa mga pinaka-stressful na bagay na na-experience ko is itong paglilipat. There are a lot of things na pwede mong gawin. Kaso, ang kalaban mo is yung oras at saka yung pagod. Pagod na pagod. Kahit si Joyce, pagod na pagod din. Hirap kaming gumising sa umaga. Good morning. Welcome to another vlog. First grocery namin ni Joyce from our new place. And today magsusoli nga muna tayo ng mga gamit na hindi pa natin kailangan sa Home Depot. And then after noon, mag-grocery tayo. Maaga pa. Today is Saturday. Yung mga tao mukhang naka-rest mode pa.
habang tayo punong abala. Ang aga-aga, gising na gising na. So, nandito tayo sa Home Depot. Si Joyce bali nandoon sa return. Nagsusoli siya ng gamit. Tayo naman, para mabilis ang galawan natin, bibili natin yung kailangan natin dito sa Home Depot. Kung napapansin nyo yung parang meron kaming pinagpapatungan ng cage ni Switch, yun yung balak natin palitan. So dito lang natin nabibili yun eh. And speaking of, ito rin palang Legrand for the TV. Bili tayo ng isa nito. Actually nag-iisa na nga lang siya eh. Wala pang iba na pwede nating makuha pa. Ang mamahal ng TV mount dito. Sa Amazon mas mura yan. $35 lang. So, meron na tayo nito. And then yung isa na lang natin, yung sheet na color white. Kumbaga si Switch may bagong lipat din na bahay, di ba? Palitan natin yung materialis na ginagamit niya. Gawin nating bago. So tapos na nga tayo sa Home Depot at nandito na tayo sa Superstore. Maaga-aga pa kaya hindi ganun kadami ang tao sa loob ng store. Grocery, pero t-shirt ang gino-grocery eh. Ayun, nakikita ko dun sa likod, nakikita nyo. Ay nako, bayaan na natin. Injured naman siya eh. Let her enjoy herself. Ayan o. Sabi ko grocery, damit yung gino-grocery ng kasama ko. Sabi ko let her enjoy herself. Sige, bayaan na natin. Ano pa lang ngayon? August. August pa lang, pero tignan nyo naman, ang dami na nakasale na tsokolate. Siyempre bibingwit tayo, M&M's, Twix at saka Snickers. Kuha ba tayo? Papabudol ba tayo? $27 bucks? Ano tingin mo? Tingin ko hindi. Gagawa na lang ako ng blueberry cheesecake. Kuha tayo tapos tago mo na lang. Kailan mag-expire muna? 2026 Feb. Best before. That will be long gone. Pero Halloween na yung design niya eh. Bingwit na naman tayo. Hindi naman kasama sa ano yan. Hindi rin ako gagawa ng blueberry cheesecake. Ah, sige. Oo, rest your thumb. Surprise natin si Mami, bilan natin siyang halaman. Sabi ko, surprise natin si Mami, bilan natin siya ng halaman. Saan mo nalagay halaman? Somewhere there. Beside the beside the aquarium. Saan mo bibilin yung halaman? Wala ba dito nabibili? Ay, punta na tayo ng Home Depot. Punta tayo kumuha doon. Doon Sa nakakabili. Walmart Garden Center, di ba meron? Yung dito sa Alder Bridge, parang wala. Maraming nahuhumaling sa pickleball. Parang late tayo sa fad. Hindi, late tayo kasi age natin late na. Hindi na pang Daming pickleball. ano, Wala, hindi tayo nakikisama. I'd rather lift weights. Wow! Lift weights, injured ka nga eh. Kaya nga, mas na-enjoy ko yun eh, yung 45 minutes na. Walmart din ata yun, babe. Yung mga gusto natin, kasi mababigat yan eh. Diba? Ang dami dito nakasil ngayon ng mga pang barbecue. Sa Target. Hindi, ano yung plastic that's heavy. Bigat. 50% off yung mga griller nila. Oh, ayan oh. 50% off. How much? 32. Oh, nice. But that's heavy eh. Mahirap sa, ano mo yan, wrist and sa... Yung corn dito, 34 cents lang sa Superstore. So, kumusta naman? Nakailan ka na? Nagmamais. Grabe oh. Maisan. Ang daming mura siya. Sana matamis. That's a lot. Sige, isa pa. Ganyan po. Didemo niya paano magbalat ng mais. Grabe na ang kamahal ng mga karne. Mapukla. Yung dati binibili namin ng mga $7 to $10. Akalain mo ngayon 14 to 15 na po sila ang presyo.
Ganun na kamahal. Ito ang binili namin. Pang salpikaw. $30. Yan, $30 for that 2 piece of meat. Diba? Mahal na talaga. Kaya dapat magtipid tayo. $13.99 na. Wow! Hindi ba 9? Ha? Eh, di ba? Yung hotdog. Sa Costco naman, sobrang laki. Yun ang kalaban mo eh. Makakamura ka nga, pero sobrang laki ng cut. Ayan. Dito pa wala naka-sale sa mga naka-pre-pack. Meron pa tayo dun eh, yung taco from Costco. Oh, hindi, yung ribs. Ay, sa ano natin yung nakuha, no? Price Mart? Ba't hindi naka-sale? Yeah. Ang ribs dito, $16. Yung nakuha namin na naka-sale sa Price Mart, I think, $10 or $9.99. Yun ang presyo, bale. Dito na tayo sa prep area. Cheese, dairy. Tingnan naman natin kung magkano kaya ang presyo ng mga dairy products. Nakakarinig ko ng mga ate sa background. Mga Pilipino yung nagtatrabaho. Inaantay lang natin si Joyce. May nakuha kasi tayong libre. Mukhang nakakuha tayo dito sa superstore. I think may free yogurt ice cream or a minimum purchase of $300. Wala ka 300 tayo. After nito, pupunta tayo sa Price Mart. And then after Price Mart, meron pa tayong pupuntahan. I guess after Price Mart, punta tayo doon sa General Curry na unit natin para kukunin lang tayo na gamit. Kasi meron pa tayong naiwan na gamit dun eh. Yeah, yung mga, I think may naiwan akong dalawang bagay na kailangan natin kunin. So, daan tayo sa General Curry after natin mag-Price Mart. Kaya nga, nandito na tayo sa Price Mart. Tanong natin kay Joyce kung magkano ba yung actual damage natin. Damage talaga eh. Magkano ba ang damage kanina? $309. Wala pang meat. 309? Tapos yung free 300. 309. Wala pang meat. Yan, tapos na tayo bumili ng mga meat. May nakita pa. We need this. Ano yan? Calendar. Where's the print? Check what we had. Ah. Oh, asan yung calendar mo nga pala na unang binili? No, the one that you're using to mark the Like the paper? No, there's a calendar. Oh, is it just a paper? Yeah, the July one. Oh, ito na. Sige. Ayan na yung mga binili nating mga karne. Ayan, oh. Diba? Dito tayo bumibili ng karne sa Price Mart. Ideal for side by side, no? Pwede ito sa freezer. Okay, ikaw. Wala na nga intro kanina, no? Pero kung ito nyo, naglilinis tayo dito sa ating unit. We made some repairs na dun sa mga holes, and then hopefully ready na tayo for painting soon. Ang kinailangan na lang natin gawin is really thorough cleaning and then touch up. Pati yung ref natin, nilinis na rin natin. So, few minor things to do. Hopefully, matapos na to in, I guess, a day or two. Well, we started to post this property for rental na rin naman doon sa website. So, hopefully, makakuha tayo ng mga inquiries soon enough. And yeah, as you can see, malinis na, ready for the new tenant. And then, today nga pala is Sunday. Tomorrow is holiday.
kailangan natin gawin. Still a lot. Yung TV natin, iniwan na rin natin. Importante kasi dyan is magkaroon ng interest, diba? Kasi yung parang pinaka-importante, yan ang magsasabi sa'yo kung yung property mo, number 1, of good location, number 2, gaano ba kadami yung may kailangan ng 2-bed, 2-bath, diba? Na malapit sa school, malapit sa transportation, which is yung SkyTrain, and then napakalapit sa mall and supermarket and hospital. So, hindi kasi natin alam, no? Yung iba kasi mga bata, alam naman natin, yung mga teenagers, newly grads, they wanted to stay doon sa busy location, which is downtown, you know, yung mga ganyang klaseng location. Yan ang inaay nila. This location is primarily for young families na may anak, no? Dahil napakalapit natin sa school. It's a 3 to 5 minute walk, no, sa elementary school, and then another maybe 8 to 10 minute walk going doon sa high school. So, hindi na alam kung gaano ba kadami yung mga tao, tenant na naghahanap ng ganong klaseng property, but we will see soon enough kung nagkakaroon ng interest dito sa property natin. Today, after natin makauwi, ang schedule natin is maayos na natin yung barn door doon sa room nila Mommy Daddy. And then, next natin would be yung closet space natin. Pasensya na kayo at hindi tayo nakakapag-upload dahil nga sobrang busy, napakadaming ginagawa. All that we can do is really document, take footage, vlog, pero yung editing nahuhuli na. But hopefully nandyan pa rin kayo at sumusubaybay sa amin. And yung mga next succeeding uploads natin is ma-appreciate nyo at mapanood nyo rin. At kung meron kayo mga katanungan, you know, suggestions or whatnot, you know, please comment down below. Para na sa ganoon, ma-capture namin yan at ma-consider namin sa mga future namin gagawin pa. Good morning. Pasok tayo ngayon. Kahapon nga hindi na tayo nakapag-vlog kasi na-busy. And then hapon, parang drained na ako. Kaya hindi na tayo nakapag-vlog pa, no? And kagabihan naman, hindi nag-ayos pa tayo ulit ng bahay. Bali si Joyce nga, ang dami niya nang na-unpack na box. To the point na na-injure niya pa yung thumb niya. Kaya, ano sabi ko sa kanya? Hinay-hinay ka lang. Kasi, oo, na-unpack mo nga yung box, pero na-injure ka naman. Sobrang pagod. Sobrang paggamit ng thumb. Kaya sabi ko ngayon, since hindi naman siya papasok, mag-relax muna siya. Di ba sabi ko nga kahapon, siguro in my previous vlog or baka yung previous clip, hindi ko alam kung ano na yung pagkakasunod-sunod ng vlog natin. Today, naikabit na natin siya. Tinanggal na natin yung susi natin doon sa other place. Sinet aside na natin siya para hindi sobrang bigat yung ating set ng susi. Tensya na, medyo mainit tayo. Medyo nakakasilaw ang araw. Usually, ang alis natin, di ba, mga around 8 o'clock. Yan. Latest natin, 8:05 from our current place. Pero, since ngayon, medyo mas napalayo tayo ng konti. Siyempre, kailangan mas maaga. Ngayon, pinag-iisipan namin kung kailangan namin bumili ng extra na susi para sa bahay. Para meron kaming extra na napapahiram sa either kamag-anak. Ay, pareho pala extra. Hindi naman siya talaga pala extra. Para siya kay Mommy at Daddy para meron silang susi talaga. So, iba na talaga ang ruta natin, guys. Nakakapanibago pa rin. Pero we're getting used to it. Tomorrow and Friday, mag-work from home tayo. At sa wakas makakapagpahinga, no? Hindi tayo kailangan bumiyahe, gumising na mas maaga dahil kailangan mo pa mag-park and everything. Doon, gising, ligo, and then harap sa computer. Hindi ko pa nga naayos yung desk ko sa totoo lang, no? Dahil wala pa talagang oras. Ang inuuna natin is yung mga
pangunahing pangangailangan, o di ba? Pangunahing pangangailangan talaga. Ang plano ko nga, dapat pala dinala ko yung susi sa bahay. Siguro mamaya na lang. Sama ko na lang siguro kung sino yung gusto sumama. Ang gagawin ko mamayang gabi, since today naka-fast kasi tayo, ang balak nating gawin is pumunta tayo doon sa ating unit para nang sa ganun matanggal natin yung bidet at mailipat natin doon sa ating panibagong lugar. Nandito na naman tayo sa IKEA. Siguro third run na natin to dito sa IKEA. Bumili lang tayo ng teacup at saka succulent. Tapos maghahanap pa tayo ng mga organizer. Uy, ano to? Bath organizer. Oh, akala ko pwede sa kitchen. Yung ilalagay sa shelves. Here it is, madami ng tao. Ano? Ano ba hinanap mo? Yung mga guest slippers. Wow! May guest slippers. May bibisita. Oh, sige. $2.99 dun. Sige. Parang mahal. Mahal pa yung slippers. $14.99 organizer. Oo, dun. Kanina, madami ring parking. Ay, tawag dito, puno na kagad yung parking. Madaming tao kagad. Wala pang 11 o'clock ng umaga. Kasama nga pala namin si Daddy. Ayun, nasa likod. Naglilibot-libot lang dito sa IKEA. Uy, maganda yan yung light. Naghahanap sa tasikal niyan. Oh, sige. Yung light. $5.99. Sige, pasok. Sa ano? Bawas mo sa sweldo niya kahapon. Boy, nabigay mo na kahapon Ayan. Namumove ba yan? Parang. Kung natatapat? Hindi. Yun pwede. Oo. Bendable siya. Pero it will take up space sa mesa niya. Okay lang, slim naman. Na-adjust ba yung level? Hindi. Ikaw, gusto mo din? Hindi. Anong level? Yung height? Hindi, yung level ng intensity. Intensity ng ilaw? Oo. Parang hindi. Hindi. Sige. Pwede pang nandun yun Okay na yun. Pero ilaw, fix lang na ganyan ka-bright. Oo. Ayan. May ilaw na si Cal. Sa desk. So natin ini-spend yung holiday natin dito sa BC. Nasa IKEA tayo syempre. Dahil sa sobrang dami nating gamit. Pasukat kaya natin kay Mami. Tawagan natin siya. May metro doon, ang dami. Oo, nung butas lang para sure. Kasi naghanap kami ng storage para mailagay doon sa ilalim ng bed. Ito, nakita namin yung mga plastic, yung mga ganito. Yan, na medyo flat lang na pwede mo ipasok sa ilalim. Kasi sayang yung space sa ilalim ng bed Why not, diba, kung meron kang pwedeng ilagay. Ayan, tinatawagan lang nila si Mami para masukat gaano ba kakapal. Ilang inches. Nakabili na tayo ng mga storage solution. Bili naman tayo dito ng mga pots. Tingin tayo. Uy, ganda to. $12 for the floor? Oh, para dun sa fake plant. 11 to kasama na to, 'di ba? Or yung hindi ba, iba pa ba? Bali yung wood is $9, $10. Tapos yung vase is 12. Okay, iba yung presyo. Dami yung option, no. Ano si Joyce, nagtitingin talaga ng real na halaman. Dapat ata nasa tower. Nasa tower yan? O sige. Yan, it's a white. Yan. That looks nice. Huh? Ito na alaga ni Mami. Gusto ba ni Mami? Okay sa kanya yan? Ha? I just have to check kung okay sa dog. Oh yeah. Yeah, that looks nice. Si Daddy. Ano yung native? Ano lagay natin dyan? Kasha ba ito dyan? Pwede mo naman elevate mo. Lagyan mo na lang ng something. Okay. So can we... Wait, I'm just gonna check kung okay sa dogs. These lilies are poisonous to dogs. Poisonous pala. If ingested. Ay, hindi mo masasabi. Tama naman si Switch kung ano-anong kinakain. Hirap yung mamili pala ng mga ganito, no? Maganda siya.
very green. $4. Ito $4. Galing ka na dyan. $35? Ah? Asan yan? Hindi. Ito. Ayan. Ganyan yan sa amin. Not digging the color. Wala bang light? Kasi yung succulent naman hindi masyadong dinidiligan. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Hindi masyadong dinidiligan ng succulent. Spray lang. Ito na lang daw. Tapos yung isa, the gray, bayad na tayo. Mukhang nakakarami na eh. Ayan. Oo, pupunta pa tayo sa JYSK. Magtitingin pa rin tayo ng floating shelf naman. So, nandito naman tayo sa JYSK. Bali, ang mangyayari nito, sila daddy kasi nag-aantay pa ng in-order na pagkain. Medyo mahaba yung pila. So, ako na yung pipick up dito sa JYSK nung kailangan natin ng floating shelf. Sana makita kagad natin. Ganda yung setup nila dito. Meron din sila ng mga vase. Floating shelf. In fairness, ang ganda yung choices nila dito. Mga potted plants, so $5. That's not bad. Ayan. Okay, huwag tayong mawala sa hinahanap talaga natin na floating shelf. Nawawala tayo sa talagang kailangan natin. Sa dollar store, mura yung mga ganyang bins eh. Kasi nakuha ko $10 lang. Pero ano na yun, takip at saka yung body. Eh, dun sa IKEA, magkahiwalay pala ang bayad ng takip at saka yung mismong body. Nasa taas daw ang floating shelf. Akit tayo. Tandahan ito, sa labas hindi maganda yung store. Hindi siya impressive. Pero yung loob niya maganda. Upstairs daw eh. Ito, yan. Floating shelf. Yan ang hinahanap natin. I think this, 23. Yan ba? Is that the longest? Looks like it. May ibang kulay pa ba? O yan lang? 47.2. Tanong, kukuha ba tayo ng isa o kukuha tayo ng dalawa? Kunin na natin to. So, ayan na ang pang ilang project naman natin. The nth project in this house. The TV/entertainment area. Hi ka naman. Hello. Diba? Hindi siya nakapag-vlog dahil busy siya sa bahay. Pero eto na yung vlog, oh. Ako nang gumagawa. Salamat sa pag-vlog. Uy! Nako, na-vlog ko yun. So, pasensya na po. Tao lang. Nauuntog din. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down.